mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty! Beauty is in you! O, diba? Hindi pa gabi ngayon, mga buweks. Araw pa. Nakikita nyo naman doon may araw pa, di pa sa bintana. Siyempre, gabi ko to i-release. Kaya magandang gabi sa inyo, diba? Kamusta naman kayo? Na-miss ko kayo. Hindi ako nag-vlog kasi medyo may hinihintay kasi ako matapos, no? So, hinihintay ko matapos yung copyright strike natin dito sa Parade of Beauty na nangyari lang doon sa sa Miss Grand International nung nakaraang taon, Jiwa. At matatapos ang aking copyright strike in 10 hours, Jiwa, today! Nakakaloka ito. Kamusta naman kayo mga buweks? Na-miss ko kayo ng sobrang-sobra, Jiwa. Ayan, kaya ako siya i-release ng gabi para wala na yung copyright strike, Jiwa. Anyway, magandang araw sa inyong lahat. Kamusta naman kayo? Ramdam nyo na ba? Ang talaga namang, ay, nakakaloka ito, no? Ang banggaan, Jiwa. Ang baldahan. Nakakaloka mga pangyayari ngayon pa lang sa Miss Universe of Philippines at ang dami nga, ay, parang nakikinikinita ko na talaga yung mga mabibigat na maglalaban-laban sa Miss Universe of Philippines. Mga buweks, nakakaloka ito. Talaga namang hindi napuksaan lang ang mangyayari, Jiwa. Balibagan ito sa entablado, Jiwa. Sino kaya ang mambabalibag? O sino kaya ang malibag? Charot! Malibag talaga. Sana oil naliligo. Jiwa. Charito! Anyway, mga buweks, ito na nga, nakakaloka ito dahil nga papalapit na ang Miss Universe of Philippines 2025. At talaga naman, ayan, ang sabi nga ng Miss Universe of Philippines organization, ang kanila daw mga franchise, ay, nasa 80 plus na daw ito. Nakakaloka ito, mga buweks, ha? Grabe ang Miss Universe Philippines. Kudos sa Miss Universe Philippines. Ang daming money. Diba? Pati si Hello the Universe. Diba? Charito. Pero ayun nga, no, bukod sa 80 plus ang Miss Universe of Philippines franchise, pero ang ano pa lang, ang mga confirmed na kandidata, no, na talagang confirmed 100% na maglalaban-laban sa Miss Universe Philippines ay less than 30 candidates pa lang. Ayan, ang himutok ng ating mga kababayang Pinoy, Diba? Pero okay lang yan kasi syempre maaga pa naman. Hihintayin natin yan para lang yung Miss Universe, Diba? Ang sabi daw 130 candidates pero ayun less than 130. Syempre yung iba natutuloy, yung iba hindi. So ganun talaga, Diba? Hello nga pala dyan. Ayan, nakalimutan ko yung name niya. Kay sa owner ng ng Mr. Tourism World. Ayan, ang Mr. Tourism World ay finalo ako sa Facebook page. Kaya naman nagulat ako ng bonggang-bongga, mga buweks. Nagulat ako. Sabi ko, ba't ako finalo nito, ha? At as in yung admin, ha? Yung admin. Tapos nag-follow back ako. Gusto ko nga mag-thank you, eh. Hindi ko lang mahanapan kung saan ko siya i-message sa Facebook page. Kasi pag sa page to page, mahirap mag-direct message, ganyan, no? Tapos kagabi, patulog na ako, alas 4 na madaling araw, minessage naman ako ni Philippine Pageants. Ayan, ang ating kapitbahay, kaibigan sa mundo ng pageantry, no? Sikat na sikat yung Facebook page na yan, si Philippine Pageants. Sinabi niya dito, siya pala ang dahilan kung bakit pala ako inad netong si Mr. Tourism World. Ayan, sa February 18 na ang kanilang coronation night. Kaya pala ako inad kasi nga, ni-refer ako nitong si The Philippine Pageants na, alam niyo yon kasi naghahanap nga siya ng, alam niyo na, ng
anong tawag dito, magko-cover ng kanyang pageant, medyo late naman na. Sagot daw ang flight and accommodation. O, Jimwa! Sa Vichin yan, mga buwes, alam nyo na. Sa Vichin, gaganapin ang Papoy Jazz. Diba? Mukhang pasabog naman, pero alam nyo na pag Vichin, diba? But anyway, thank you so much. Ayan, no, pag-usapan natin yan kung makakahabol pa kasi medyo late yung ano tawag dito, yung message, no? So, titignan natin, di ba? Pero mukhang malabo kasi may plano ako this year. But anyway, mga Wex, tuloy-tuloy na natin to. Ibugan na natin to. Ayan, ano na ako. Ibugan na natin ito, no? Ang Miss Universe of Philippines 2025. Ito lang naman ang mga confirmed candidates na magbabardagulan, talaga magbabalibagan, di ba? Sa mundo ng pageantry, dito nga sa Miss Universe of Philippines 2025. Unang-una na dyan, itong si Sasha Lacuna, o Jimwa, Miss Universe of Philippines Tarlac, o Jimwa, nakakaloka ito ha. Kung hindi ako nagkakamali, kauna-unahang candidate from Tarlac. Itong si Sasha Lacuna, di ba, dito sa Miss Universe Philippines. In fairness naman nagpadala or magpapadala ang Tarlac ng kanilang kandidata para makipagbalibagan dito sa Miss Universe Philippines, di ba? Sa totoo lang mga Buweks, no, parang familiar sa akin itong si candidate. Parang nakikita-kita ko na siya dati. I'm not sure. I-ano nyo nga ako, sabihan nyo nga ako sa comment section kasi parang nakikita ko na siyang lumalaban-laban ng pageant dati or maybe a celebrity. I'm not sure, no? Pero familiar talaga siya, no? Nagpa-pageant na ito noon pa kung hindi ako nagkakamali. Kung hindi talaga ako nagkakamali. Nakita ko na siya sa mga pageantry, no? So, sa totoo lang nagagandahan ako dito. Maganda siya. Iba yung aura niya. Meron siyang beauty na yung tama lang, yung hindi mo naman masasabing may umay factor. Ganyan ang mga gusto kong beauty. In fairness, ang daming magaganda dyan sa ang daming magagandang reyna dyan sa Tarlac, diba? Pati ang mga boys dyan, diba? Alam nyo na, diba? Actually, nakita ko yung kanyang mga videos, no? Meron siyang mga videos sa Instagram. Maganda siya kahit in motion. Talagang winner na winner ito. Ang kanyang pasarela, konting polish lang, no? Communication skills, pumapalo naman. So, go lang, girl. Diba? Okay, dito naman tayo kay Gabriela Carballo. Ayan, ang Miss Universe of Philippines Cebu City. Ayan, hindi naman maikakaila sa inyo, diba? Itong si Gabriela Carballo, diba? Ang ganda din nito dito dito sa picture niya, in fairness. Actually, meron ako mga pictures niya na hindi ako na parang napapasabugan. Na hindi ako, parang sabi ko, hindi parang pasabog, parang ganon. Pero meron siyang mga pictures, meron din siyang in motion na okay din naman, no? But I think more on sa picture, mas maganda siya, diba? Para sa akin lang kasi chinek ko yung kanyang Instagram. So ayun, in fairness dito kay Miss Universe Philippines Cebu ay nakakaloka ito. Cebu City, ayan, no? Pangmalakasan ang Cebu City ngayon, diba? Talaga namang bumubula ang bunganga nito at hindi nagtitira ni abo, diba? Talagang lamon na lamon ang mikropono. Kung hindi ako nagkakamali, last December lang yan, diba? Last December lang siya nakoronahan sa Miss Universe of Philippines Cebu. O, Jimbo, congratulations kay Gabriela. Matangkad at doktora ang lola nyo, diba? Panalong-panalo, talagang bigatin ito. Nakakaloka ito, mga Buweks, Basta Cebuana daw, talagang magaganda. O, Jimba, alam nyo naman, ang kalibre ng mga Cebuana, talagang, lamunera ito, mga ito. Talagang nambabalibag ang mga ito sa entablado. Diba? Kaya aabangan natin yan, no? Basta Cebuana, maganda. O, diba? Sabi nga nila.
Bata pa to eh. Kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 25 years old pa lang ito. Talaga namang palong-palo din, di ba? Kung hindi siya papalarin dito sa Miss Universe Philippines, pwede pa siyang umarangkada sa mga ibang papay dyan, di ba? Winner to si Cebu City, in fairness, no? Talagang yung kalibre niya, complete package din ito, nakakaloka. Pasarela, check! Ay, talaga naman. Communication skills, ay talaga namang check na check na check na check na check, di ba? Talaga namang bumubuga ito ng ball of fire. Pag nakahawak ito ng mikropono, parang ako, di ba? Charito. Anyway, ito naman, no, si Gwendolyn Soriano, Miss Universe Baguio City. Nakita ko naman ito, mga buweks. Grabe din itong babaeng ito. Maganda din itong si Baguio. Nakakaloka ito, ha. Alam ko na-mention nyo na sa akin dati, pero sabi ko, ay, saka ko na nga lang titignan ganyan-ganyan. Kasi parang wala pa yung kaluluwa ko na. Yung aking kaluluwa doon sa Miss Universe Philippines, diba? Kasi gusto ko yung parang marami na sila bago ko sila i-vlog. Ayan, nag-effort ako sa inyo, ha. Hindi ko to cup of tea na himay-himayin itong mga kandidatang maglalaban-laban sa Miss Universe. Sabi ko sa inyo sa live natin, pero nag-effort ako, ha, diba? Sana naman nagla-like na kayo dyan, diba? Sa mga nanonood po dyan, ayan, 1 million viewers, ayan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Sa mga hindi nagla-likes dyan, ay nako, may stroke talaga kayo dito sa Parade of Beauty. Alam niyo yung kalakaran dito, di ba? But anyway, ito nga si Gwendolyn Soriano ay makikipagbalibagan sa Miss Universe of Philippines 2025, di ba? Napakaganda nitong si Baguio, in fairness, talagang kumakabog ng babalibag ang kanyang beauty kit, di ba? To be honest, magaganda talaga yung mga pinapadala ng Baguio, no? Every year sa Miss Universe of Philippines. Nagkakatalo lang talaga sa communication skills. Aminin na natin yan, di ba? Magaganda talaga sila, Diyosahan. Pero pagdating sa communication skills, ano kaya ang kayang ibuga ni Gwendolyn Soriano? Di ba? Siyempre, hindi ko pa nakikita ang kanyang mga bugahan, pero malay nyo, ito pala ay lamunera din ng mikropono. Titignan natin yan, no? Matangkad na bata ito, matangkad at bata pa ito, sa totoo lang, no? Kumbaga, marami pa siyang, kumbaga, malayo pa ang kanyang tatahakin kung hindi man siya swertehin dito sa Miss Universe of Philippines, di ba? Walang tapon din, di ba? Sa Baguio, grabe, mukhang mambubulabog talaga ito at mambabalibag sa Miss Universe of Philippines ngayong taon, di ba? Pasarela, konting polish pa, konting-konti lang, no? Communication skills, okay lang naman. May nakita akong parang interview niya, very, very short clip lang, pero kahit pa paano may naibubuga naman, di ba? Pero titignan natin yan during the competition, di ba? Ito naman si Daniela Ann Catalan, or Catalan, ayan, Miss Universe of Philippines, Tandag City, ayan, nakakaloka, saan ito? Pasensya na kayo mga buweks, hindi ako familiar dito, ano? Saan ba ito? Ayan, taga-Tandag City, ayan, no? So, hindi ko alam talaga kung saan ang lugar na ito, no? Sa totoo lang, nagpapakatotoo lang ako, alam nyo, hindi ako plastic, no? Charot! Hindi ko talaga alam ito, mga buweks, no? Si Miss Tandag City, ayan, Miss Universe Philippines Tandag City, si Daniel ba? Ann Catalan, ayan. Bago din ito sa Miss Universe Philippines. So, hindi talaga ako familiar. Parang kahit sa ibang pageants, parang sa national pageants, parang hindi ko pa narinig ito, sa totoo lang, no? I think okay lang ang beauty niya, oo. Tinignan ko yung ibang mga pictures niya sa social media. I think she's okay, ayan. Ito naman si Stephanie. Ito, nahihirapan akong banggitin yung pangalan niya. Sa totoo lang, mga buweks, no? Parang siyang may pagka-Polish. Parang taga-Poland or Germany. I'm not sure, hindi ko sinasabing Polish or half is German, hindi ganon. Kasi yung kanyang last name, medyo mahirap siyang banggitin. Si Stephanie
Zewudnik. Ganun na lang. Zewudnik na lang. Ayan, kasi i-silent natin yung P and R. Ayan, no? Zewudnik. Miss Universe of Philippines, Mandawi. Mga Bwex, nakakaloka ito, ha? Ang ganda nitong babaeng ito. Nakakaloka. Chinek ko yung kanyang Instagram, mga Bwex. Grabe, batang-bata pa ito. 19 years old lang siya. O Jimba, ipanalo kaya siya ng Miss Universe Philippines? 19 years old. Parang sino ba yung pinakabatang naging Miss Universe of Philippines? Parang lahat sila nasa 20 plus years old, diba? Pero ang ganda nito, mga Bwex. Grabe, isa sa pinakamaganda na nakoronahan, no? At ibig sabihin, pinakamaganda na nakoronahan. Ito, last year. Last year lang siya nakoronahan, no? Nung last year, kung hindi ako nagkakamali, May. Kasi merong mga Miss Universe of Philippines na, anong tawag dito, na nakoronahan. Ibig sabihin, bawat, provinces, ganyan, o regions, ganyan. So, isa siya sa pinakamagandang nakoronahan last year. At kung hindi ako nakakamali, last year, April or May, kung hindi ako nakakamali, no, siya nakoronahan. Batang-bata at matangkad itong si girl. Nakakaloka ito, ha? Maganda na, matangkad pa. O, Jimba, batang-bata, fresh na fresh. Ayan ang sigaw ng Filipino pageant fans. Dapat daw doon tayo sa fresh, diba? Ewan ko sa inyo. Ang ganda nito, grabe, at kahit bata pa, at least, hindi siya mukhang bubot, diba? Hindi siya mukhang parang hindi siya mukhang baguhan, diba? Kahit na bata pa, parang kaya nitong mambalibag sa entablado na Miss Universe Philippines, diba? Ayan, parang manikaan ang kanyang itsura, diba? At batang-bata, kung gusto nyo ng ganyan, diba? Manikaan at batang-bata. May lahi siguro ito, definitely. Meron ito. Sa apelyido pa lang, diba? Kitang-kita naman na. Pero gusto ng mga Pinoy pageant fans ngayon, as in yung pure Filipina daw, diba? So ano na? We'll see, diba? Kasi nga ang gusto ng mga Pinoy ay pure Filipina. Tama na daw sa mga halfies, diba? Pero ayun nga, ang lakas talaga ng Mandawi ngayon, in fairness, ha? Pangmalakasan ang talagang ibabalibag nila sa sa Miss Universe Philippines, diba? Pasarela, konting polish lang naman, no? Okay naman, nakita ko yung kanyang pasarela. Bumubula din ang bunganga ni Stephanie, diba? Talagang pangmalakasan ito, mga Bwex. So, aabangan natin yan sa Miss Universe of Philippines 2025, diba? Ito namang si Bella Cruz. Ayan, si Miss Universe Philippines Sydney. Ayan, diba? Tatlo sila, diba? Tatlo silang, pasensya na kayo, nagdadry yung labi ko, Tatlo sila, diba, nung last year, na pinakilala, diba, dito sa Australia. So, si Australia, si Sydney, at saka si Melbourne, kung hindi ako nagkakamali, ayan, no? Familiar ito Familiar naman kayo dito kay, sa kanila, no? Sa kanilang tatlo, yung mga ipinakilala, nung nakaraan taon lang. So, sa kanilang tatlo, sa totoo lang, mas gusto ko tong si Bella de la Cruz, o diba? Gusto ko yung beauty niya, talagang pumapalo, no? Parang siya yung pinakamaganda sa kanilang tatlo, di ba? Maganda naman silang tatlo, pero siya yung talagang sobrang nagagandahan ako kumpara dun sa dalawa, di ba? Anyway, wala pa tayo masyadong information sa kanya kasi wala pa siyang masyadong mga naibubuga sa social media. So, aabangan pa natin yan, di ba? Communication, okay naman ang kanyang communication skills. Hindi ko pa nakikita ang kanyang pasarela, di ba? Okay, dito naman tayo kay Thea Lacanlalay, Miss Universe of Philippines, Tugigaraw, o Jimwa. I think she's okay, mga Bwex. I think she's okay, no? Alam niyo naman ang ibig kong sabihin. I think she's gorgeous. She's okay. Hindi ko pa nahihimay-himay ang kanyang IG account or any social media kung ano mang meron siya, no? Pero mukhang may future itong si candidate, in fairness, ha? Sana this year, makabawi-bawi naman sila, di ba? Kasi di ba nung last year, di ba, napaimbur na lang Tugigaraw, di ba? So sana this year, makabawi sila, in fairness, no? Ito naman si Allison Lee, ito, no? Kapuputok lang nito, kapuputok lang kahapon, mga Bwex, ayan ha.
Miss Universe Philippines Northern California. Ayan yung ating mga Filipino communities. Ayan si Allison Lee. Si Allison Lee, I think she's okay, no? Ang kanyang aurahan, ayan. She's a 25 years old, 5'7" ang kanyang height, and a chemical engineer. O, what? Allison was born and raised in Metro Manila. Ang sabi dito, Bachelor of Science in Chemical Engineer ang kanyang tinapos, diba? With experience at globally known technology brands like Tesla, bigotin. She now works in Silicon Valley developing cutting-edge battery engineering technology. Ang charay! Talagang bigotin, diba? While her career is based in Northern California, Allison Hart remains deeply connected in the Philippines or to the Philippines. Ayan. She is passionate about inspiring young girls, especially in her home country, ang charay, to pursue science and engineering. O, diba? She is committed to demonstrating that Filipinas can make a global impact, providing that brilliance is not only powerful but beautiful. O, diba? Allison strives to pave the way for future generations of Filipino scientists and engineers who will contribute to the universe and make the Philippines proud. Ang charay, mukhang bigatin itong si Allison. Ang nakakalungkot nga lang mga Bex, no? Ito lang kapuputok niya pa lang kahapon, diba, sa social media from Filipino communities natin, si Miss Universe Philippines Northern California, ay talaga namang ang dami nang nambabas sa kanya. Nakakaloka ito mga Bex. Naawa naman ako sa kanya. Ang sabi doon, hindi daw ito kagandahan. Nakakaloka. Bakit daw sumali pa? Clapper lang daw ito. Grabe naman. Samantalang nung last year nga, ang ganda-ganda ng kandidata ng Northern California, si Kayla Carter, diwa. Bakit daw ito? Talaga daw pang ano? Ay nako, ayoko na nga lang magsalita. Parang muchacha daw ang pambato ng Northern California. Grabe itong mga Pinoy na rin na ito, no? Yung mga ibang Pinoy, kung makapang hatak na mga kababayan natin, parang ay nako, ewan ko na lang talaga. Kayo na lang kaya ang lumaban, no? Nakakaloka kayo. Kung makaano kayong muchacha, para kayong hindi nyo ba alam yung mga ganyang mga muchacha na sinasabi nyo, nag-OFW, baka nga mas malalaki pa ang sinasahod nila sa inyo, sa Pilipinas. At yung mga yan, kami po, no, kaming mga OFWs, ay malalaki ang binabayad namin sa tax. Diba? Hindi pala ako. Kasi hindi naman ako nagbabayad. Hindi naman ako nagbabayad, no, ng tax sa Pilipinas. Kasi dual citizen naman ako, diba? Ayun! Sila, nagtatrabaho sila doon. As you know, they have this, ano bang tawag dito? Visa, no? Ng employees visa, ganyan-ganyan. Nagbabayad sila ng malaking tax sa Philippines, no? Sila ang tunay na hero, diba? Kung makaano kayo, baka nga mas malaki pa ang sweldo nila sa inyo, nakakaloka kayo. But anyway, para sa akin, okay naman siya. Tamang styling lang, no? Nakikita ko tamang styling lang talaga. Pero grabe ang bunganga nito, mga Bex. Bumubula ang bunganga nito, nang gigigil ako dito. Nakita ko ang kanya mga salitaan, mga Bex, ay talagang ibabalibag ang dila mo. Charoy! Diba, baka manggulat. Ito mga Bex, Ito, sasabihin ko sa inyo, baka pagdating na Miss Universe Philippines, ay naku mga Bex, baka magulat kayo sa, ay nako, siya pa ang manalo, di ba? Mambubulaga ito sa Miss Universe Philippines, mga Bex. Ang bunganga nito ay talaga naman, ewan ko na lang, no? Kalmahan lang natin muna, wag masyadong mga judgmental, di ba? At the moment, di ba? At the moment, di ba? Kasi hindi pa natin siya kilala, di ba? So, kalma lang, di ba? Hindi ko pa rin alam yung kanyang pasarela kasi appointed lang naman din siya, no? Okay, itong si Luis Lian Bobe, Miss Universe Philippines, Bacolod City, di ba? Ay talaga naman, ito
kung matutuloy talaga sa Winwin Marquez, no? Sa paglaban niya kasi hindi pa bumubuga sa social media, hindi pa umaamin eh. Pati si Iliana Marie Aduana, no? Kung matutuloy siya, ayan. Ang balibalita ko maraming mothers ngayon sa Miss Universe Philippines, no? So ito nga si Luis Lian Bobe, Miss Universe Philippines, Bacolod City, diba? Isa na siyang mother. O, diba? Ang ganda namang mother nito. Nakakaloka. Kakokorona lang sa kanya recently. Ayan, no? Nung last year lang. Last year ba? Tama ba? Ayan. Kakokorona lang sa kanya recently. Sana naman makabawi ang Bacolod this year, diba? Sa pamamagitan ni Luis, diba? Ang ganda-ganda. Kahit na makatungtong ng first cut, second cut, gano'n, diba? Kung papalarin siya, plus na lang ang corona ng Miss Universe Philippines, diba? Saan ba siya bagay? Doon lang sa Miss Universe Philippines. Hindi naman siya pwede sa ibang corona, diba? Kasi wala namang ganung inclusivity sa ibang corona sa Miss Universe Philippines or sa Miss Philippines, diba? So kung masungkit niya ang corona ng Miss Universe Philippines, bonus na lang yun sa kanya, diba? Sana talaga makabawi ang Bacolod this year, no? Dahil nga napaimburnal sila nung last year, no? Sana ito talagang mambalibag din, di ba? Sa entablado ng Miss Universe Philippines ngayong taon. Pero nung nakita ko siya no? Nung nakita ko siya sa ibang mga pictures niya, kasi dito maganda siya eh. Nung nakita ko siya sa ibang pictures niya, parang sabi ko, ay okay lang naman siya. Siguro sa styling din, or sa tamang angulo, no? Hindi ko pa siya nakikita in motion. Pero ayun, dito sa picture na ito, pumapalo siya. Pero sa ibang pictures, I think okay lang naman yung fest niya. I think talaga yung styling, no? At saka yung angulo. Anyway, aabangan natin yan, no? Abangan natin ang magiging mga pasabog, di ba? At mga aurahan at styling nitong si girl, di ba? Kanyang communication skills, okay lang din naman. Ayan. Ito naman si Chanel Olive Thomas, Miss Universe Philippines Melbourne, di ba? Hindi nyo naman maikakaila itong beauty nitong si girl, di ba? Kumbaga familiar naman kayo sa kanya, di ba? Kung hindi ako nakakamali, 2017 Miss Supranational siya, di ba? Lumaban. Binibining Pilipinas ha, hindi title holder ng Supranational, ayan. Miss Supranational 2017, Binibining Pilipinas Supranational. Ganon, hindi title holder ha, ng Miss Supranational, ayan. Kung hindi ako nakakamali, umarangkada din ito sa Supranational. Kumbaga, nag-semifinal siya, kung hindi ako nakakamali, no? Kasi, nung time na yun, hindi ko naman pinapanood ang Supranational talaga, no? Kay Mutya Datul lang ako nanood. Umarangkada din ito sa semifinal, no? Pasok sa inclusivity, ito ni Haluda Universe at ni Raul Rocha, diba? Ang edad niya, kung hindi ako nakakamali, mga 30 plus na ito. 30 plus no? Pero ang pansin ko lang kay Chanel, sa totoo lang, no? Eto no offense ha, totoo lang to. Medyo tita-tita na yung kanyang tita-tita na talaga yung kanyang aurahan, di ba? Kitang-kita mo bakas na bakas, hindi katulad ni ni Celine, Selena Reyes ba yun nung last year, yung mother din siya from Pasig. Di ba si Selena, ang ganda-ganda niya, di ba? Talagang makikita mo na she age gracefully, diba? Talaga makikita mo, ay, lalo na nung nakita ko si Selena nung Miss Universe Philippines, ay, grabe talaga mga buweks. Fest to fest talaga, nung preliminary competition, ang ganda, in fairness, ang ganda niya sa personal. Pero titignan natin, no, itong si Chanel, baka naman may asim pa, diba? May ibubuga pa sa Miss Universe Philippines, diba? Maganda rin ang communication skills nito. Pero ayun, no, okay lang yan, baka mag-improve pa siya talaga, no, pagdating sa Miss Universe Philippines. Etong taon na ito, no, madami namang paraan dyan, diba? Why not, diba? Marami namang pwedeng iturok, so why not, no? Check niyo yung kanyang Instagram account, makikita niyo yung kanyang overall kalibre, looks, ganyan, no? Kita naman sa nakita naman natin yan sa sashing ceremony, di ba? Nabakas na talaga yung kanyang pagkatita looks, di ba? But she's still gorgeous. She's still gorgeous, ha? Maganda pa rin naman siya, kaya nga lang, kitang-kita mo na talaga kung ano yung edad niya ngayon, no? So, but anyway, go lang, no? Go lang. Okay lang yan, di ba? Communication skills, okay din naman, in fairness naman dito kay Chanel, no, maganda ang kanyang communication skills, di ba? Yung pasarela niya, I think yun ang kailangang i-polish. Kasi kahit
kahit anong binibining Pilipinas, no, kahit na dun sa supranational, parang okay lang din. Nakita ko yung inano siya, tinrain siya ni Mama Chonas nung time na yon, diwa? Hawak siya ni Mama Chonas, ayan. So parang tingin ko kailangan pa talagang i-polish ang kanyang pasarela. I'm pretty sure hindi na siya hawak ni Mama Chonas ngayon, no? Pero syempre nga may connection niya kay Mama Chonas pa rin. Kasi nga, syempre, naging alaalaga yan ni Mama Chonas, di ba? So alam nyo na. Anyway, ito nga si Milian Cabigas, ayan, Miss Universe Philippines, Siargao, o diwa. Mukhang bata pa din ito, si Milian, o diwa. Batang-bata, fresh na fresh. In fairness naman, magandang kandidata ngayon ng Siargao, ha. This year, ang ganda-ganda ng Siargao ngayon. Hindi ko pa nakikita ang kanyang pasarela, ayan, no. Kasi yung kanyang Instagram, wala namang laman. Nakakaloka. Meron siyang Instagram pero wala siyang kalaman-laman, no? Parang bago lang. Aabangan natin yung mga wax, di ba? At syempre mga Brex, ito pa, no? Si Carenza De Leon, ayan. Miss Universe of Philippines, Australia. Ayan, ang pangatlong na ipakilala sa atin last year, di ba? I think she's okay. Mas gusto ko talaga yung isa, yung unang-unang binanggit ko kanina, no? Sa kanilang tatlo, ayan, si Australia, si Sydney at saka si Melbourne. Ayan, di ba? I think itong si Australia, Filipino community, I think she's okay. Last year, nakita natin sila, di ba? Yung pinakilala silang tatlo. So, nakot talaga ng attention ko yung isa. Sabi ko, ay, ang ganda nung isa. Ganon, no? Pero syempre, titignan natin kung sino ba talaga ang pasabog sa kanilang tatlo, di ba? Kumbaga, kay Miss Universe of Philippines, Melbourne lang talaga tayo pamilyar, di ba? Itong dalawa, hindi natin masyadong kilala. Pero ito nga si Chanel, no? Ng Miss Universe Philippines, Melbourne, talaga namang, ay nako, laman na ng mundo ng pageantry itong babaeng ito, no? From Melbourne. So, titignan natin kung ano pa yung kaya niyang ibugat. Samantalang itong si Carenza De Leon, Miss Universe of Philippines, Australia, ay talaga namang aabangan din natin ang kanya mga bugahan, mga pasabog sa Miss Universe Philippines ngayong taon, di ba? So, abangan natin yan, yung kanya mga pasabog, di ba? Okay, dito naman tayo kay Mariah Nicole Valdez, di ba? Miss Universe of Philippines, Romblon, o di ba? Freshly crowned last year, November lang ito, di ba? Nasulyapan ko ito. Kung hindi ako nagkakamali, walang Romblon last year sa Miss Universe Philippines, di ba? So, first time nilang magpapadala ng kandidata sa Miss Universe Philippines. O, di ba? If I'm not mistaken, ha? Wait lang. Wait. Kung hindi ako nagkakamali, nung 2020 at saka not 2022. 2020 at 2021. Ayan. Meron silang naging kandidata sa Miss Universe Philippines. Ayan, no? I'm sure yan, 2020 and 2021. Pero, now lang ata sila nagkaroon ng kanilang sariling franchise, no? Dito sa Romblon. Siya pa din ang first Miss Universe of Philippines, Romblon. O, diba? In fairness naman sa Romblon, ha? Ang gaganda din ng mga girls dyan, ha? In fairness, sa mga queens dyan. Ang gaganda ng mga reyna nila. Yung mga naging kandidata nila sa Miss Universe of Philippines the past years, no? Magaganda din, di ba? In fairness, at ito nga kandidatang nila ngayon na si Maria Nicole Valdez ay talaga namang palong-palo din ng beauty, di ba? Nakakaloka ito. Ang ganda ng fest nitong si Maria Nicole Valdez, di ba? Talaga namang pangmalakasan din ito. Nakakaloka. Ganda, oh. Kumbaga maganda din ang height nito. Maganda rin, no? Tama lang yung kanyang yung height. Hindi siya masyadong matangkad na matangkad. Hindi naman siya maliit. Tamang-tama lang talaga. Communication skills and pasarela, okay din naman. Di ba? Kahit papaano. Nakakaloka itong si Maria Nicole Valdez. Di ba? Laban lang. Go. Aabangan ko ito. Talagang fresh na fresh ang beauty nito sa mundo, hindi sa mundo ng pageantry, sa Miss Universe Philippines, di ba? Ito naman si Jamaica Long, Miss Universe Philippines, Palawan! O, di ba? Ano nangyari sa Palawan? Okay lang din naman si Palawan, wala pa akong ibang info sa kanya. Kasi naman, yung mga karamihang mga candidates na nakita ko ngayon,
parang wala silang, merong iba wala silang IG account. Nakakaloka kahit na Facebook page, di ba? So, paano mo naman kikilalanin ang kandidata kung wala namang mga ganon, walang mga social media account, kung walang mga paingay, di ba? Hindi pa ba tayo natuto nung last year, di ba? Hindi nagre-research itong mga ito, ah. Anyway, ito na nga, no, si Shamara Krupa. Ayan, Miss Universe of Philippines, Great Britain. O, di ba? I think she's okay, mga boys. Tinignan ko yung kanya mga ibang picture. I think yung mga ibang pictures niya, I think she's okay lang talaga, no? Masyadong foreign ang beauty nitong si girl, di ba? Alam nyo naman na hindi masyadong fan ng mga foreigners, beauties, di ba? Ako. Hindi ako talaga super fan ng mga foreigner beauties, no? Kumbaga, mas gusto ko pa yung yung, not unless na lang nung, kung lumaki ito sa Pinas, no? At mukhang Pinay talaga. Yan ang mga bet ko. Katulad ni Catriona Gray, yung mga ganyan, di ba? Kahit na may happy season, talaga naman Pinay na Pinay ang beauty. Tulad ni Pia Wurtzbach, yung mga ganyan-ganyan, di ba? At saka yung may alam sa Philippine history, di ba? May kaalaman, hindi naman kailangan perpekto. Pero syempre kung lalaban ka ng na Miss Universe Philippines, make sure na alam mo ang Pilipinas. Diba? Hindi pag tinanong ka, ilang island yung meron sa Philippines? Ang isasagot mo high tide, low tide. Tapos pag tinanong ko, sige nga, low tide, ilan? Thank you. Charoy, diba? Siyempre, kailangan may ibubuga ka, lalo na, halimbawa, sa international pageant. Halimbawa, ikaw makasungkit ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon, di ba? Dadaling ka sa Argentina, tatanungin ka about the Philippines. Ang isasagot mo about Great Britain, di ba? Charito, Siyempre, kahit na paano naman siguro, may alam naman itong si girl, di ba? Si Shamara Krupa. For sure, may alam yan about the Philippines. Tignan lang natin kung talagang yung kaalaman niya broad or medyo broad o wala. So, bago tayo magbuga, diba? Pero ayun, hindi talaga ako sa mga halfies, no? Mas gusto ko yung yung mga Pinay na Pinay, Pinay looks talaga. Tapos yung yung mga lumaki sa tulad ni Chelsea Manalo, diba? Ayan, di ba? Happy siya, pero sa Pilipinas, tumira. Ibig sabihin, lumaki, di ba? Alam na niya ang Pilipinas, di ba? Talagang mararamdaman mo, secured ka na pagdating nito sa international pageant, hindi mapapahiya ang bansang Pilipinas tulad ni Alexi Brooks din, di ba? Hafiz din si Alexi Brooks at talaga namang malapit na nga ang laban nito, di ba, sa Egypt, sa Miss Eco International, di ba? Hafiz ito, pero lumaki siya sa Pilipinas at alam na alam niya ang Philippines, di ba? So, ganyan ang mga bet ko, di ba? Kahit na hindi siya very Filipina ang looks ni Chelsea Manalo at ni Alexi Brooks. Basta alam na alam ang Philippines. Ganun ako, Gusto ko yung Filipina looks na halfies, ganyan. Or, kung hindi man Filipina looks, basta alam na alam ang Philippines, di ba? At lumaki sa Philippines. Kung hindi man lumaki sa Philippines, basta pag-aralan ang Philippines, di ba? Katulad ni Catriona Gray, di ba? Ang sakit ng labi ko. Kasi nga nagbabalat siya. But anyway, mga buweks, wala akong ginubo Nagbabalat lang siya talaga. Anyway, ayun not sure sa kanyang pasarela at communication skills. Aabangan natin ito, no? But anyway, magaling ito mag-in-English, for sure, no? Kasi nga, syempre, Great Britain yan, for sure, di ba? Anyway, dito naman tayo kay Natsumi Sekiguchi. Ayan, parang Japanese ito. I'm not sure, May lahi din ito. Natsumi Sekiguchi. Ayan, Miss Universe of Philippines, Bacoor. Last year siya nakoronahan sa Miss Universe Philippines, Bacoor. Ayan maagang-maaga siya nakoronahan. At least now, di ba, may papayan sila, di ba? Hindi sila nag-appoint kasi last year, di ba, appointed si Victoria Velasquez Vincent, ayan, si Belbabay, di ba? Ang taray ng Bacoor, Talagang palabahan ang Bacoor ngayong taon. Very Asian looks, itong si Natsumi, but, di ba, Pinay na Pinay ang kanyang aurahan, di ba? Kahit na
sabihin natin siguro Japanese happy ito, pero 'di ba, Pinay na Pinay. Yan ang bet na bet ko, mga ganyan. Hafiz, obviously, 'di ba? Konting polish lang ang kanyang pasarela. Communication skills, okay din naman itong si girl, 'di ba? Ito namang si Lisa Marie Suwan, Miss Universe Philippines Pagadian. O, di ba? I think she's okay, di ba? Nag-Miss Universe Philippines Pagadian siya. Ayan. I think she's okay. Wala pa akong makitang makakaganapan sa kanya, no? Sana mag-ingay siya. But anyway, ito nga si Axel Rose Gadian, Miss Universe Philippines Gimaras. O, di ba? I think she's okay, mga Bex, no? 2022 pa ata nung huling nagpadala, no? Or nagkaroon ng kandidata ang Gimaras, di ba? At ngayon nga ay nagbabalik sa Miss Universe of Philippines stage, di ba? Ang Gimaras, di ba? In fairness naman, maganda din yung kandidata nila nung 2022. Kung natatandaan nyo, nakalimutan ko na yung pangalan niya, no? Ay! But anyway, ano ba name nun? Nakalimutan ko, basta maganda siya no, noong 2022, si Miss Universe of Philippines Gimaras, di ba? Ito namang si Axel Rose Gadian. I think she's okay. Pasarela, konting polish pa. Communication skills, okay lang din naman, mga Wex. Ayan, no? Ito namang si Juliana Fresado, Miss Universe Philippines Iligan. O, di ba? Bet ko din ito, mga Wex. Ang ganda din ito. At batang-bata si girl, si candidate, no? Matangkad din ito, in fairness, ha? Yan ang mga gustong-gusto ni Haluda Universe. Ang matangkad, maganda, di ba? Pati ni Raul Rocha, para nabubola nila. Charot, di ba? First time ang Iligan ngayong taon, no? Ibig sabihin, first timer sila sa Miss Universe Philippines, di ba? Pasarela niya, konting polish lang, no? Communication skills, okay din naman, di ba? Dito naman tayo kay Zoe Sofia Gabon, Miss Universe of Philippines, Virginia. Di ba? Natatawa ako. Kasi naalala ko si Virginia last year, di ba? Aliw siya. It's okay. I think she's okay, no? Dito naman tayo kay Yana Isabel Maranan, Miss Universe of Philippines, Batangas, di ba? Grabe, ang ganda ng pambato ngayon ng Batangas, ha? Itong taon na ito, Talaga namang laban na laban ang pambato ng Batangas. Talagang mambabalibag din ang beauty nito, di ba? Humahataw ang beauty kit nito, mga Wex, si Yana, no? At matangkad din itong si girl. May pagkamatangkad din ito, no? Kumbaga, nung nakita ko yung kanyang aurahan, no? Talaga namang palaban ang Batangas ngayong taon, mga Wex. Pangmalakasan din ang kinoronahan nila, di ba? Nakakagigil itong si Batangas, di ba? Okay naman ang kanyang pasarela, pumapalag din ito, mga Wex. Talagang, konting-konting polish lang talaga sa kanyang pasarela, no? Ang beauty kit nito ay talaga namang Pinay na Pinay. I love it, di ba? Gustong-gusto ko ang mga ganyan. Beauty queen material. Si girl, di ba? Gustong-gusto ko talaga yan. Ang kanyang communication skills, okay na okay din naman. Ito namang si Rachel. O, di ba? Rachel Hoko. Ay, nakakaloka naman ito. Talaga nagpasabog din ito kahapon. Di ba? Kagabi pala, di ba? At talaga namang ura-urada na post ako. Hindi ko siya talaga 100% nakilala, pero alam ko na siya, content creator siya. Marami itong followers. Marami nagmamahal sa kanya from Oriental Mindoro, Miss Universe Philippines Oriental Mindoro. Ay talaga namang, dati nagkaroon na to ng rumor, mga rumor, pero ayan na nga, no? Talagang ayan, ginalaw ng baso, nagpasabog na, at nakakatuwa lang, no? Pamilya niya, kung hindi ako nagkakamali, at saka mga bata, ito siguro mga kapatid niya yun or pamangkin, yung nanay niya yata yung naglagay sa kanya ng corona, tapos parang lola niya yung naglagay ng sash sa kanya. Tapos yung background nila ay parang mumunting bahay, napakasimple lang, di ba? Ayan, mas kilala siya sa Rachel in Dubai. Ayan, di ba? Mahilig ito sa paggawa ng mga content, ganyan mga vlogs. Meron siyang Instagram, meron siyang YouTube channel, meron siyang Facebook page, meron din siyang TikTok. Ayan, kompleto si Ricardo ang kanyang social media. Kaya, ayan, tututukan natin yan dahil panigurado yan ay magpapasabog ito sa social media. Baka siya nang sumunod na Alexi Brooks or Atisa Manalo pagdating sa
sa ingay, sa mundo ng pageantry dito sa Miss Universe Philippines, di ba? Talagang magwawala ang mga fans nito, ang mga wet, di ba? At saka ayun nga, no, nakakatuwa lang dito sa batang ito, no, nung in-upload ko yung, nag-post ako ng kanyang picture, no, sa social media, sa Facebook, ay talaga namang nag-comment ito at finalo ako sa Instagram at talaga namang nag-message pa sa akin ng thank you. O, di ba kaninang umaga ko lang nakita. Pero kagabi nakita ko, ayun nga, finalo niya nga ako sa Instagram. Di ba? Nakakaloka naman itong si Richelle Hoco. Marunong siyang magpugay, magbigay pugay sa tunay na reyna. Charito, di ba? Anyway, nako mga buweks, nako. Handa na daw ba ang mga supporters ng mga taga-Oriental Mindoro at OFWs, di ba? From Dubai and UAE. Kasi naman talagang sikat na sikat ito sa Dubai at UAE at kung hindi ako nagkakamali, nabigyan pa ito ng award, di ba? Parang as a content creator, parang ganon, di ba? So talagang mabait daw itong babaitang ito. Ayan ang mga naririnig-rinig ko sa social media. Maraming nakakakilala sa kanya. Kaya naman talagang magiging maingay ito ngayon pa lang, mga buweks. Ayan, no? Pero syempre, titignan natin ang kanyang mga bugahan, di ba? Kung magaling ba ito sa communication skills. Kung talaga ba may ibubuga siya sa mundo ng pageantry, di ba? Pero mukhang may ibubuga, mga buweks. Ang dami niya mga sash. Mukhang talagang lumalaban ng, mukhang kontisera talaga itong babaihang ito. Tignan niyo yung kanyang IG account. Talagang ang daming mga, ay nako, umingay na to dati sa social media. Ang dami niya mga sash, mga buweks. Grabe talaga, no? Parang si ano ito, sino ba ito? Parang si Anita Rose Gomez. Ang dami din mga sash. Pero mas marami itong si Richelle Hoco. Nakakaloka. Parang ginawa ng kurtina, di ba? So, sobrang dami ng kanyang mga sash, di ba? Wala pa ako masyadong info sa kanya. Yun lang alam ko. Ano siya, content creator. But she's a, ayun, nasabi ko na, but she's a content creator. Bukang ito na nga ang magiging Alexi Brooks or Atisa Manalo ngayong taon, di ba? Sa lakas ng suporta sa kanya, di ba? We'll see, di ba? Anyway, ito naman si Jadine Banagan. Ayan, Miss Universe Philippines, Butuan City. Ayan, butuan na hindi butuan. Nakakaloka kayo. May mga nakikita akong comments doon. Butuan City, ayan. Grabe, ang ganda rin itong babaeng ito. Grabe, palong-palo rin ang kanyang beauty, di ba? Appointed lang itong si girl, no? Itong si Jadine. Kung hindi ako nagkakamali. Parang may pagka, yung nakita ko itong picture na ito, sabi ko, ay parang ano siya, may pagka Precious Lara Kigama, no? Di ba? Ang taray ng beauty niya. Communication skills and pasarela, hindi ko pa alam, di ba? So, aabangan natin yan, no? Anyway, dito naman kay Larson, tama ba? Larsone or Larson Grace Jensen. Ayan, Miss Universe Philippines Camiguin o Jiwa. I think she's okay, no? Okay lang naman ang kanyang beauty. Wala pa akong masyadong kaalaman sa kanya. Yung ibang girls kasi, mga buweks, nakakaloka naman din, no? Kumbaga yung kanilang mga social media accounts, wala din naman mahugot doon, Jiwa. So, good luck sa kanila, Jiwa. Sana mag-ingay sila. But anyway, ito naman si Chela Falconer. G1, nakakaloka naman ito. Si Miss Universe of Philippines, Cebu Province. Ay, ang charay nito Diyos ko, isa pa ito mga buweks. Pangmalakasan din ito. Di ba ginawan ko nga ito ng vlog nung nakaraan lang, no? Nung last year lang. December, maliit lang si Chela Falconer. Kitang-kita naman natin yan, no? 5'6" lang yata ito kung hindi ako nagkakamali, di ba? So, 26 years old, 25 to 26 ang kanyang edad. Pero maganda talaga ito, mga buweks, kahit noon pa, no? Laging dalawa ang nagiging representatives ng Cebu sa Miss Universe Philippines, di ba? Si Cebu City at saka si Cebu Province. Si Cebu Province, siya yung first runner-up ni Cebu City, katulad nung last year, di ba? I'm sure kilala nyo na siya. Kilala nyo na tong si Chela Falconer, no? Na-vlog ko na to recently lang talaga, no? Before Miss Universe Philippines Cebu, ayan. At bet na bet ko rin ang beauty at ang bugahan nitong si Chela Falconer, di ba? Lumaban na siya din nung Miss Universe Philippines 2021. Ayan, kung natatandaan niyo siya. Pero Misamis Oriental siya noon. Ngayon nga ay Cebu Province. Baka lumipat siya ng Cebu, no? Kaya ayan, Cebu na yung kanyang, doon na siya lumaban ng Miss Universe Philippines. O siguro may kamag-anak siya doon.
Grabe ang communication ni netong mga Bex, grabe ang kanyang communication skills. Talaga namang nanlalamon din ito na may kuropon, no? At hindi nagtitira ni Abwa. Winner na winner din ito, grabihan din ito mga Bex, no? Nakakaloka itong si girl. Yung pasarela niya nga, okay lang din naman, no? Sana ma-polish pa ng konti. Pero communication skills wise, ay, talagang abangan nyo siya mga Bex. So, grabe ang lakas ng Cebu this year sa Miss Universe Philippines, no? Anyway, itong si Angeline Kailani. Ayan, Miss Universe Philippines, England, o Jimwa. I think she's okay, mga Bex. I think okay lang siya, no? Pinay Beauty sa England, no? So, styling, okay lang naman. Not sure sa pasarela. Communication skills, okay lang din naman. May nakita akong bugahan niya, no? Pero yung pasarela, hindi ko pa nakikita. Si Frances Ann Lagibla, Miss Universe of Philippines Negros Occidental. Ayan ha, ang ganda nito mga buwet sa nakakaloka. Gusto ko ang beauty niya. Wala pa akong mahagilap sa kanya, wala siyang IG account. Pero may mga nakita akong mga picture niya sa sa Facebook, no? Wala lang ako makita sa kanyang IG account kasi nga wala siyang IG account. Nakakaloka ka, girl. Anyway, ito nga, no, si Casey De Fiesta sa Zamboanga City. Nakakaloka ito. Sa totoo lang, nagagandahan ako sa kanya kay Zamboanga City. Maganda siya, mga wekto. Hindi ko pa nakikita lahat ng mga photos niya, ilan-ilan pa lang. Pero ang ganda niya sa, parang yung mga nakita kong photos sa Facebook, no? Sa Instagram, hinahanap ko siya sa Instagram eh. Kumbaga may mga nakita akong photos niya, ang daming angles, ang ganda-ganda niya. Pero sa InMotion, hindi ko pa nakikita. Wala pa ako nakikita ang InMotion, no? May nakita na ako pala. Parang may nakita akong, meron ako nakita isa-isa lang, no? May meron siyang InMotion. Maganda rin siya sa InMotion, in fairness. Siguro, dahil din sa styling niya, ganyan. Gusto ko siya makita ng walang makeup. Hinahanapan talaga ng butas. But anyway, maganda siya, yung mga angles niya sa pictures. At saka may nakita ako sa kanyang video InMotion, short clip lang, pero maganda siya. Sana makakita pa ako ng mas marami, no? May ibubuga din itong si girl, ang kanyang communication skills. Okay na okay din naman. Nakita ko ang kanyang bugahan, pero yung kanyang pasarela, hindi pa. What? Ayan ang ating mga confirmed Miss Universe of Philippines 2025 na talaga namang magbabalibagan sa entablado ng Miss Universe Philippines ngayong taon. Wow! Nakakaloka at aabangan pa natin ng iba. 80 plus franchise daw ang hawak ng Miss Universe Philippines ngayong taon. Panigurado ay talagang pasabog ang magbabardagulan at talagang magbabalibagan, diba? Mangtitiris! Sa Miss Universe Philippines ngayong taon. Nakaka-excite ito, nakakaloka. At aabangan pa natin yung iba, diba? Well, sa ngayon mga buweks, dito sa mga nabanggit natin mga kandidata, sino sa tingin nyo ang talagang pinakamalakas dito sa batch na ito? Ito lang na mga 28 ba sila? 28 candidates na nabanggit natin ngayong gabi. Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahin. Bye for now mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!